We are privileged this morning because we are here gathering in the presence of God. At nais ko pong i-welcome natin ang ating bisita to give us a testimony. Ang ating pong magbibigay ng testimony ngayong umaga pong ito is a good friend of ours. Especially kami pong mag-asawa sapagkat kami po ay tuwing pupunta ng Macau ay lagi po namin silang binibisita at kalimitan po ay doon po kami nag-stay sa kanila. But before ko po sila tawagan, pwede ko po bang i-welcome lang natin ang ating mga visitors today? Kung meron kayong katabi ngayon na bago, kamayan nyo lang. I know marami po kayo, no? So, hindi ko na po kayo mention one by one because I know that you are blessed today and you are here today because God is with you. Amen po ba? We would like to welcome our friends and our partners in ministry sa Macau. Let us welcome Brother Edgar and Sister Dang Mendoza. Ayan. Sila po ang ating mga kaibigan sa Macau. Ayan. Ayan. They will give a testimony. Sila po yung mag-asawa. And by the way, kung para po sa inyong kaalaman, si Brother Edgar po ang kapatid ni Sister Edith Mendoza ng GIL. Ng worship leader ng GIL. Siya po yun, no? Kahawig, kamuka, no? So, sila po yan. So, Brother Edgar, thank you very much and I'm giving you the stage to give your testimony. Palakpakan natin si Lord sa kanilang buhay. Salamat po, Pastor Reggie. And we are so privileged and so blessed na narito po kami sa lugar po na ito. Na nakita po namin ang napakagandang lugar po na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat hindi po ito gawa ng tao, ito po ay gawa po ng ating Panginoon. Kaya po natutuwa po kami na kami po ay naimbitahan sa lugar po na ito upang magbigay po ng testimony. Una-una po sa lahat, gusto ko pong magpakilala. Napakilala po ko ni Pastor Reggie na ako po ay kapatid po ni Sister Edith. At actually, I've been a Christian for so long. No, grade 3 pa lang po ako nung ako po ay na-born again. Kasama ko po ang aking mother, nandyan po nakaupo. Siya po ang nagdala sa akin para maging born again. No, nung panahon po ng, actually matagal na pong panahon yon, grade 3 pa po ako. Ayun po. And then, for so many years, I've been, merong ups and downs sa aking Christian life. No, merong time na nawala po ako sa Panginoon, bumalik, nawala, bumalik, hanggang sa napunta po ako ng Macau, and sa Macau po nakapagpatuloy ng pagsisilbi po sa Panginoon. And nakakatuwa po ang Panginoon kasi marami po siyang paraan kung paano po tayo napapabalik sa Kanya. No, sa mga naririto po na nakaranas ng parehas po na naranasan ko, on and off yung aking paglilingkod sa Panginoon, ay wag po nating ang na-realize ko po sa aking sarili ay napaka-importante po na hindi lamang po tayo nakaasa lagi doon sa pinakikinggan natin tuwing Sunday o tuwing kung meron mang midweek service. No, napaka-importante sa bawat isa po sa atin na meron din tayong personal seeking o may personal longing po tayo sa ating pong Panginoon. Kasi po, for so many years na ako po ay naglingkod sa Kanya sa pamamagitan po ng mga church na aking po napuntahan, na-realize ko, na-miss ko po yung target na napaka-importante na ako pala mismo ay kailangan ko pong mag-seek sa Kanya. So, actually, last November, kinonvict po ako ng Panginoon na magkaroon po magsagawa po ng prayer walk. Actually, it's just a personal prayer walk na ginawa ko po sa Macau. And during this prayer walk, doon ko po nakita kung paano po kumilos ang Panginoon, kung paano siya kumilos sa aking buhay. Nakita ko po doon na kung ano yung mas malinaw na plano po ng Panginoon para po sa aking buhay. No, nakita ko po na actually ang buhay po natin ay hindi po atin. No, nakita ko po na ating buhay ay para po sa Kanya. So, during those time, actually, meron nangyari na hindi maganda and sa pagkakataong ito, dinala ako ng Panginoon sa isang sitwasyon na never ko pang na-experience sa buong buhay ko. And ito yung dito ko naramdaman, yung sobrang pagyakap niya, yung sobrang pagsama niya. And doon ko po naramdaman na ma-in love ng gusto sa Kanya. No? Dahil sa haba ng panahon na aking journey sa aking Christian life, meron pala ako na-miss. Ito, nakakatuwa nga po na ito po yung inyo pong title, yung Love Struck. No, ito po
yung isang bagay na actually hindi ko pa nga alam ang tawag, no? Pero namabasa ko yung love struck. Ito yata yung tamang tawag doon sa nangyari sa akin nung ako po ay nagkaroon po ng 7 gabing prayer night na yon, na sinamahan po ako ng aking misis. And nakakatuwa nga po na binigyan po kami ng panibagong ministry na ginagawa po namin sa Macau ngayon, na sinimulan po namin ng kami-kami lang, no, for a span of 2 months. Nakakatuwa ang Panginoon kasi nga po binigay na heart po sa amin ng Panginoon ng pagmimisyon na ginagawa po namin sa Macau is yung greatest commandment, yung love your God. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. So kaya po ang aming team sa aming po mga ginagawa is love God and love people. No? So napaka-importante na habang ginagawa po natin ang ating mga gagawin, na-realize ko po sa aking sarili na hindi natin magagawa ang mga bagay na to nang hindi tayo nakakapit sa pagmamahal po ng Panginoon. At yung pagmamahal po ng Panginoon na yun po ang mag-serve din sa atin na magbigay din ng pagmamahal sa Kanya. Siya po ang source po ng lahat. And because of that, nagagawa po natin na mahalin din po ang ating mga tao sa paligid po natin. Actually, I am so na-struck po ako ng pagkaklase ng pagmamahal na meron si Jesus. Sinabi niya sa kanyang salita, ano ang kaibahan natin kung mamahalin din natin yung mga kamahal-mahal na tao? Wala tayong kaibahan sa iba. Pero kung mamahalin natin yung mga kaaway natin, yung mga hindi kamahal-mahal na tao, doon tayo magkakaroon ng kaibahan sa iba. So napaka-importante po na hindi lang po natin pinapakinggan ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pastor. Importante po, tayo rin po mismo magsisik po tayo ng salita po ng Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon, pagpunta natin po dito, lagi lang po tayong magre-receive. No? I pray na dumating po yung pagkakataon na pumunta po tayo sa isang church o sa isang gathering na tayo naman po yung mag-share po ng salita po niya. Kasi napaka-importante na ma-realize po natin na ang Panginoong Jesus, nung pumunta siya dito sa lupa, ay hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nung sinimulan niya ang kanyang ministry, wala po siyang pahinga. No? So, sa mga panahon po na binibigay po sa atin, actually, yun po yung pinanghinayangan ko for so many years na hindi ko nagawa yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. Na i-share yung kanyang salita. Actually, kahit saan kami pumunta ngayon, with the grace of God, ginagawa po namin yung pinapagawa niya po sa amin. Kahit nasa Macau kami, nandito kami, saan man kami mapunta, hindi kagaya noon na every time na meron kaming mga dati naming kaibigan, magka-gather lang kami, kakain, wala na. Pero ngayon, laging tampok si Jesus sa aming mga usapan. No, kaya po, palakpakan po natin ang Panginoon pagkat marami siyang paraan. No, so during the time na nagkaroon ng down yung aming buhay, doon niya mas pinakita yung kanyang pagkilos, yung kanyang pagyakap, yung kanyang pagmamahal. Kaya po, i-close ko po yung aking testimony sa pamamagitan po ng encouragement na kung sino man dito yung mga nasa stage na nag-i-emo, no, wag po kayong mag-alala. No, mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon, mas lalo po tayong magbasa ng kanyang salita, isik po natin lalo siya. Pagkat sinabi niya sa kanyang salita, if you will seek me, you will find me. If you will seek me with all your heart, you will find me. So kung siya talaga yung isisik natin sa pagbabasa po natin, makikita po natin siya. Maraming salamat po. Karagdagan lamang po, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil kung paano siya na-inlove sa Panginoon. Bilang isang asawa, ako po ay nag-benefit doon. Bakit? Kasi the more na na-inlove siya sa Panginoon, the more yung pagmamahal din na binibigay niya sa akin. Una ang Panginoon, sunod ako. Kaya tayo mga asawa, palagi nating ipanalangin na ang mga asawa natin ay ma-inlove una sa Panginoon. Dahil tayo ang magbe-benefit kapag nauna siyang na-inlove sa Panginoon at tayo ang kasunod doon. At natutuwa lang din po ako sa Panginoon bilang personal testimony. Nabanggit po niya na dumating kami sa point na na kumapit kami sa Panginoon lamang. At pinaramdam ng Panginoon na pag inuna namin siya,
aayusin niya ang lahat ng mga nasa paligid namin. Gusto ko lamang pong i-testify na just last year, after 35 years, nakita ko po yung papa ko. Na matagal ko na pong pangarap makita siya. Pero sabi ko sa Panginoon, dumating ako sa point na, Lord, sa'yo lang, masaya na ako. Hindi na ako naghahangad pa ng mga bagay na kailangan ko. Pero pag inayos po natin yung paglakad natin sa Panginoon, pag inayos natin ang puso natin sa pagsisilbi sa Panginoon, lahat ng bagay na hindi na natin ninanasa pa, ibibigay niya pa rin sa atin dahil hindi siya magpapabaya sa ating mga pangangailangan. At napakasaya ko po na ngayong umaga kasama ko po ang nanay ko ngayong umagang ito na masasabi ko wala na akong hahanapin pa dahil sa Panginoon lamang kompleto na. Marami pong salamat. Amen. Last Monday, I dumalaw po sila sa church and I personally requested them to be in the church today to give a testimony kasi of what God has been doing in their lives. At marami. Sila po ay testimony na minsan pag matagal ka ng Kristiyano, parang normal na lang ang lahat. Di ba? Yung parang okay lang, mata ng church, magbasa ng Bible minsan, pero sometimes nakarely na tayo sa napapakinggan nating preaching. Madalas po, sinasabi natin, sino bang speaker? Pag si Pastor Reggie speaker, aten ako. Pag hindi si Pastor Reggie, hindi ako aten. And we are being fed. It's about time, mga kapatid, na tayo po mismo kumain sa ating sarili. Because, alam niyo po, gusto ko yung sinabi ni Dang kanina, na pag-pray natin ang ating mga asa-asawa daw ng mga lalaki, no? Pag sila po ang na-in-love kay Lord, nako, lalo po sila ma-in-love sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang hanap buhay. Kaya dapat ang una pong na-in-love kay Lord ang mga lalaki. Mahina ho yata yun. Wala na. Parang nabingi ako. Sabi ko po, ang dapat na unang na-in-love kay Lord, mga lalaki. Ayun, praise God. Can we pray for them today? Mamaya, after the service, we'll be going now to the airport because flight na po nila ngayong araw na ito. Alright? Talaga pong inabala ko lang ang kanilang busy schedule at pag-pray po natin sila. Can we all together pray right now? Release your blessing right now and after that, we will pray for them. Lord, maraming salamat po kay Brother Edgar. Maraming salamat po kay Sister Dang. Thank you, Lord God, for many years, you prepared them. For many years, oh Lord, maraming nangyari. Pero lahat pong ito, Panginoon, ay preparation mo for something big, for something greater, and for something better. Panginoon, maraming salamat po. We know na marami silang napagdaan ng di maganda, marami silang napagdaan ng magaganda rin. Panginoon, pero ang lahat ng ito, sabi mo nga, Panginoon, lahat ito ay bahagi ng iyong plano. And Lord God, today, as they journey in the new ministry, as they journey, oh God, in sharing the gospel and making disciples sa mga OFW, Panginoon, sa Macau. Panginoon, our prayer is that you would anoint them, that you would even anoint their lips and their words, that even, oh God, their hands will be blessed so that they will bless other people. At Panginoon, ngayong umaga, pag-alis po nila sa Pilipinas, ingatan mo po sila mula sa lugar na ito hanggang sa aeroplano, hanggang makalapag muli sa Macau, hanggang makapagtrabaho sila, hanggang makapag-share muli sila, makapag-gather ng maraming tao for your kingdom. Bless them all the more. Lord God, maraming salamat po as this church declares, oh God, that God will always be with you and God will always be for you and He will fight for you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we bless our sisters today, our sister and our brother today, in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Asawang nandirito o kaya walang asawa pero gusto mag-asawa, sabi mo nga sa kanya, umaten ka mamaya, 2:30. Alright. Kasi po, mamaya pong 2:30, meron guest speaker po natin, si Ken Guillermo. Now, si Ken Guillermo po, mga kapatid, ang anak ni Clem Guillermo, ang namayapa po na si Clem Guillermo. So mamaya po ay guest po natin siya at ang topic po niya is termites in marriage, no? Meron daw pong mga anay ang marriage. Para po maiwasan po natin ang anay, kailangang mamatay daw po ang anay. So maganda po ito sa lahat po ng may karelasyon,
Kung kayo po ay single mom, kayo po ay married, very important na ito po ay attendin ninyo. It will start by 2:30 p.m. And by the way, we have invited a lot of guests today. Mga friends po natin, mga magulang na hindi pa nakakilala sa Panginoon. This is the best time for us to share the gospel. Everybody say amen. Pakisabi nga sa 15 katabi mo, excited ako sa ginagawa ng Diyos. Valentine's nung nakaraang linggo. In fact, sa totoo lang, kung may date ka nung 14, mas marami kang date nung 15. Sapagat nung ka-15, mas maraming due dates. Ay, wala akong kausap dito. Nakukuha nyo po, mas maraming due dates nung ka-15 kesa nung 14. Pero mga kapatid, it doesn't matter whether may ka-date ka, may ka-relasyon ka. Basta ang mahalaga, you're taken because ang status mo in a relationship with Jesus. Yun ang importante. No? Tanungin mo nga ang katabi mo, are you in a relationship with Jesus? Last week po, ang topic natin is the rise and fall of asomeros and asomeras. At ngayon po ang ating pag-uusapan, wait muko. Alright? Pakisabi nga sa katabi mo, maghintay ka, antay-antay lang. Pakisabi uli sa katabi mo, hinay-hinay, huwag magmadali. Kung may katabi kang young people today, huwag muna mag-boyfriend, huwag mag-girlfriend. Kung may katabi kang may asawa ngayon, antay-antay lang sa pagyaman, darating din yan. Pakisabi nga sa mga katabi mo. Ngayon po, sa mga millennials, sa mga young people today, ang dami nang nauusong mga salita. Recently po ay naglabas ng bagong mga salita ang mga millennials. Merong tinatawag na zombieing. Hindi ko alam kung ano yung zombieing. Yung palang zombieing ay dati nang nawala, dating namatay, ngayon biglang nabuhay. So, ito po yata yung mga dati yung mga ex, biglang nagpaparamdam. Ang tawag doon, zombieing. Alright? Meron naman daw iba, ang tawag ay ghosting. Ghosting. No? Yung pong ghosting ay hindi naman po mga multong pinag-uusapan. Pag sabi pong ghosting ay nandiyan, tapos biglang mawawala. Marami yung ganyan, no? Manliligaw, pagkatapos o kaya magtapos bigla na lang mawawala. No? Aanakan ka, pagkatapos biglang mawawala. Ang tawag po dyan, mga multo. Alright? So ang tawag po ng mga millennials ay ghosting. Pero merong isang hindi nawawalang terminology sa mga Pilipino, whether you are old or you are young, ang tawag po doon ay MU. Tama po ba? Ano po yung MU? Mu. No, tingnan mo yung katabi mo. Ganyan-ganyan yung nasa zoo. No? Mukhang unggoy. Alright? Alright, di ba? Kalamitan, ano ba yung MU? Ang tawag ng iba, mutual what? Understanding. Ano yung mutual understanding? Umaastang kayo, hindi naman kayo, pero hindi kayo. Pero mukhang kayo. Ngayon, kung hindi kayo, huwag kayong umastang kayo kasi hindi pala kayo. Bakit parang kayo? Nandito nyo po ibig sabihin? No, pero ano ba yung MU? Kalimitan, maraming tao nagde-develop ng MU. Di ba? Ang hirap po sa MU or sa mutual understanding, hindi mo alam kung kailan kayo nagsimula at hindi mo rin alam kung kailan kayo natatapos. Hindi mo rin alam kung kayo pa ba o hindi na kayo. Kaya kalimitan ng MU, ang definition ko ay magkarelasyong unofficially. Pwede rin ang MUI mag-isang umiibig. Ayan, wala akong kausap dito. Nandiyan po ba kayong lahat? Minsan ang MUI pwede rin malabong usapan. Ang MUI pwede rin magulong usapan. Ang MUI pwede rin mahirap umasa. At ang MUI pwede rin madaling umayaw. Pakisabi nga sa katabi mo, sino ka dyan? Ang MU kalimitan din ay pwedeng mang-uutang ng damdamin. Paaasahin ka, paiibigan ka, bibitawan ka. Paasa. Nandiyan po ba kayong lahat? Pwede rin ang MU ay hindi lang mga utang ng damdamin, pwede rin silang madaling umaray. Pwede rin namang manhid siya, umasa ako. Wala akong kausap dito. Pero para po doon sa mga hindi umiibig, para po sa mga may karelasyon na dito, eto na po kalimitan yung mga may asawa. May MU rin sila. Ano yun? Magmadaling umasenso. Tama po ba? Kalimitan po nagmamadaling umasenso to the point na pinagpapalitan natin ng Diyos, pinagpapalitan natin ng integrity dahil gusto nating umasenso. Sino po rito ang gustong yumaman? Pakitaas ang kamay. Wala. Lord, yung nagtaas ng kamay, payamanin mo yung ayaw, bayaan mo na. Sino po rito ang gustong umasenso? Pero sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. May oras ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo. Yung iba kasi sobrang asa, nag-e-expect masyado, mga kapatid, kaya ano nangyayari? Because did you know that according sa isang joke quotation, that expectation is the mother of all frustration.
Sobra ka nag-expect, kaya ka napaprastrate, di ba? Kaya ang advice ko para sa ating lahat, mga kapatid, iwas asa para iwas nganga. Ganun lang kasimple. Alam na akong kausap dito. Huwag masyadong umasa sa tao. Ang asahan lang natin, Panginoon. Nandiyan po ba kayo lahat? Ang mga tao, iba-iba din, di ba? Ewan ko kung naranasan nyo na ba to. Meron tayong mga kanya-kanyang zone, di ba? Minsan kayo ay na sin zone. Alam nyo yung sin zone? Naranasan nyo na ba nag-PM kayo, na-receive naman niya yung message, lumabas yung mukha niya, pero hindi man lang nagre-respond? Ang tawag po doon ay sin zone. May mga taong na friend zone. Ano po yun? Akala mo kayo, yung pala, kaibigan lang pala ang turing niya sa'yo. Pero uso ngayon sa mga Pilipino, ang siopaw zone. Ano po ang siopaw zone? Yung akala mo special, bola-bola pala. Nandiyan po ba kayong lahat? What am I trying to tell you? Mga kapatid, is it okay na umasa? Okay ba na umasa? The answer is yes. Pero ang tanong, paano ka umaasa at kanino ka umaasa? To give you the introduction of my preaching, let us watch a simple video by Jollibee. Alright, let's welcome that video today.
Tsaka pa lang nila naisip na patay na pala yung isa. At hindi pa pala sila tapos. Anyway, that's a good commercial from Jollibee, no? It's about, yung iba nag-a-assume na dalawang lalaki pala, yung pala, yung isa, ay matagal nang patay. Kanya lang, it has, the man has still have a space in the heart nung babae. Kaya lang, hindi siya makaibig kasi hindi pa namamahinga ang puso. No? Kaya mga kapatid, bago pumasok sa isang relasyon, kailangan magpahinga muna ang puso. Akala ng iba, pagkatapos ng isang dating relasyon, kailangan pumasok sa bagong relasyon kasi akala nila ang bagong relasyon magbibigay ng bagong sitwasyon. Hindi ho totoo yun. Kailangan magpahinga, kailangan mag-rest, kailangan maghintay. At kaya kailangan sabihin mo muna, wait mo ko. Pakisabi nga sa katabi mo, maghintay ka muna. Are you listening to me? Gusto ko lang maintindihan nyo mga kapatid na lahat kasi ng bagay pwede mong ipaglaban. Pero hindi lahat pwede mong ipagpilitan. Are you listening to me? Lahat pwede mo ipaglaban. Ipaglaban mong karapatan mo, ipaglaban mo naramdaman mo. Pero hindi lahat pwede mong ipagpilitan. Kahit sa Diyos, hindi mo pwede ipagpilitan. Pati dasal mo, Panginoon. Minsan lang to. Siya na sana yung dumating. Ikaw pa, nagtatangs ka pa. Ang tangs mo, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Yun ang tangs mo, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Maniwala ka, pambira mo, pati tangs mo, pati speaking in tangs mo, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Alam kong kausap dito. Hello? Lahat pwede mong ipaglaban, pero hindi lahat pwede mo ipagpilitan. Everybody say amen. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na huwag kang papayag sa isang relasyong walang label. Bakit? Para kang imitasyon. Madaling maluma, madaling itapon. Tama po ba? Nakabili na kayo ng mga gamit walang label. Hindi mo alam kung Samsung o Samsung. Hindi mo alam kung lakos o paos. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin. Madaling itapon, madaling maluma kasi walang label. Nakabili na po ba kayo ng mantika, walang label? Hindi mo alam kung kaninong pawis kinuha yon o kaninong taba kinuha ng tao yon para bigyan ka ng mantika. Ayaw mo ng walang label. Pero bakit kayo MU, walang label? Malabo yan. Wala akong kausap dito. Mahirap yung nagsasama kayo, hindi kayo kasal. Bakit? Hindi mo alam kung anong pangalan mo ang gagamitin. Apelido ba niya, o apelido mo, o apelido ng ex mo. Hindi mo alam kasi wala kayong label. Are you listening to me? And most people, mga kapatid, dito nagfo-fall. Tanyo sa kung saan. They do not fall in the promise. They fall on the waiting process. Everybody say, maghintay ka lang. Lakas natin, maghintay ka lang. Alright, question is, how would you know if she's worth the wait? If you're willing to wait. Paano mo malalaman na siya ay karapat dapat mong hintayin kung ikaw din mismo marunong kang maghintay? At alam mong maghintay, kasi kung marunong kang maghintay, mga kapatid, siya yung tao na para sa'yo na pwede mong hintayin. Amen. Now today, let us understand very, very carefully why people fail to wait. Everybody say, I will wait. Pakilakas nga. Everybody say, I will wait. Now, alam nyo po, yung MU, di po ba, sinabi ko na ng maraming definition, maraming terminology ng mga millennials, di po ba? But people are not willing to wait. Lalo ngayon, puro instant coffee. Nung panahon nila Kuya Bobby, panahon ni Kuya Joe, di ba? Panahon ni Kuya Imen. Kami pag gusto namin mag-research, pupunta kami sa library, hahalongkat kami ng amoy amag. Alikabok na libro. Meron ba akong nakaabot na ng ganon? Yung pag magre-research ka, you will go to the library, huhuklatin mo lahat, babasahin mo page per page. Ngayon, iba na. Tawagin mo lang si Google, hey Google, tawagin mo lang siya, okay Google, mag-type ka lang sa Google, ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. At ang young people today, sanay sa very fast. Ang problema, they are fast moving, but they are slow learning. Wala akong kausap dito. Tanungin mo mga young people ngayon, ang bibilis kumilos, ang bibilis magdesisyon, pero ang tatagal matuto. Imaginein mo, niloko na ng minsan, papasok na naman at lolokohin, papasukin na naman. No? Pakisabi nga kung may kausap kang young people today, sabi mo sa katabi mo, matigas kasi ulo mo kaya ka ganyan. Pakisabi nga sa katabi mo yan, kung may young people kang kasama. Now, why people fail in waiting? Tanyo sa kung bakit? Because of this principle. Tanong niyo ko ano? This principle called cutting corners. Ano po itong cutting corners? Ito po ay term, mga kapatid, ng mga engineers. Term ito ng mga businessman.
Term ito in a modern time at formal na terminology ng cutting corners. Ano po itong cutting corners? Ang ibig sabihin po ng cutting corners ay ito, that you have to undertake something in what appears to be easiest, quickest, or cheapest way. Often by omitting to do something important or ignoring the rules. Ano daw po ang cutting corners? Ito daw po yung gusto mo mabilis, gusto mo madali, gusto mo makatipid, gusto mo lahat matapos agad ng maaga. Ang gagawin mo, lahat ng rule at lahat ng mga importante, aalisin mo dahil gusto mo maging maaga. Sa sample lang ko po kayo, sino po rito naaasar na sa Malolos sobrang traffic? Na kung bibigyan ako ng Diyos ng himalang kapangyarihan ng signs and wonders, ang una kong aalisin traffic sa EDSA at sa Pilipinas. Nandiyan po ba kayong lahat? Now, ito ba naitanong nyo na? Hindi ba buo naman ng kalsada? Bakit gigibain na naman? Hindi ba nyo natanong yun? Ako lang ba talaga nag-iisip ng ganitong masama? Ito ba? Naranasan nyo na ba to? No? Kagagawa lang, isang ulan, 3 ulan, isang bagyo, wasak. Magtataka ka. Ako lang uli nagsasalita ng masama. Ako na lang. Sige ako. Naranasan, naisip nyo na po ba yun na, ano ba yan? Bakit ganon? Akala ko ba ginawa ng maayos? Bakit sira ka agad? Kasi po yung engineer, yung contractor, nag-cut ng corners. Ano po yun? Dapat ang lapad ng bakal malaki, ginawang ganito. Dapat ang kapal ng semento makapal, ginawang manipis. Bakit? Gustong makatipid, gustong kumita, gustong mabilis, gustong madaling matapos. Ang tawag po dyan, cutting corners. Pero ang problema, pag dumating ang bagyo, wasak ka agad. Ang relasyong madaling nakuha, madaling igugupo ng bagyo at pagsubok. Ay, wala akong kausap dito. Ang lalaki o babae na mahirap ligawan, lalaki, mahirap ligawan, ang babaeng mahirap pasagutin at ang lalaking nahirapan bago makuha ang babae, yan ang relasyong magtatagal. Pero yung niligawan mo sa ilalim ng puno ng makahiya, maniwala kayo sa akin, isang bagyo lang, tanggal yan. Isang problema lang, maghihiwalay kayo. Bakit po? Sapagkat hindi nasubok ang relasyon. Everybody say amen. Nandiyan po ba kayo lahat? Now, we have to understand very carefully, we don't cut corners. Pakisabi nga sa katabi mo, don't make a shortcut. Pakisabi sa katabi mo uli, don't take a shortcut. Pakisabi uli sa katabi mo, don't cut corners. Mga businessman na nandarito, alam ko gusto nating yumaman. Gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. But we don't exchange and compromise God's word, our relationship to God, our integrity, dahil gusto nating yumaman. Madali po bang yumaman? Madaling yumaman. Magkurap ka lang, yayaman ka. Mangwalang hiya ka, yayaman ka. Kumonekta ka sa kung mali, yayaman ka. Pero hindi po tayo ganito. Kung Kristiyano tayo at meron tayong alam natin, hindi tayo ganito. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ganyan at hindi bagay sa'yo. May isang kaibigan po kong pastor, siya po ay marriage counselor ng 702 DCAS. Ang pangalan po niya ay si Bishop Jonel Milan. Kung kayo po ay makikinig ng 702 DCAS sa AM band, Everyday Christian Station po ito. Meron po siyang isang program called Family Matters. Alam niyo po, one time nagte-testify po siya. Siya po ay nagmamaneo ng kanyang kotse. Pagkatapos po, na-beat po niya yung red light. Mamaya-maya po yung MMDA ay pinara siya. At ang sabi sa kanya, lisensya, lisensya. At ang ginawa po ngayon itong pastor na ito, ang sabi niya ay, naku po, sir, pasensya na po kayo. Hindi ko po nakita yung red light kasi natatabingan ng truck na malaki. Nagmamadali lang po ako. Pasensya na po kayo, patawarin mo po ako. At saka nga po pala, gusto ko pong sabihin sa inyo, pastor po ako. No? Sabi nung pulis, pastor? Pastor ka? Sabi niya, opo, pastor po ako. Ha! Ngayon lang ako nakakita ng pastor na magalang. Tinanong siya ni Bishop Jonel, bakit po? Kasi tuwing makakahuli ako ng pastor sa EDSA, pinagpapakitaan ako ng maraming ID, PNP, siya daw ay chaplain, siya daw ay ganito, kilala niya si ganito, kung ganyan. Yung mga pastor, ikaw lang nakita ko magalang na pastor. Saan ka ba pupunta? Diyan po sa Quezon Avenue. Sige pastor, mag-ingat ka. God bless you. Bakit po? Yun ang tama. You don't cut corners. Ala akong kausap dito.
Hello? You don't cut corners because you want to make your life easier. There's no easy life. Pakisabi sa uli sa limang katabi mo, life is not easy. Reality po yun. Tama po ba? Ang problema, we're trying to make our life our way. Now, let us understand first, bago po ako mag-jump, in a one story in the Bible, particularly in the Old Testament, about cutting corners. But I would like to give you this verse. In the book of Psalms 57 verse 2, sinabi po ni David, and he says, "And I will cry to God Most High, to God who accomplishes all things for me." I don't know kung may dating sa iyo ang verse na ito. And he said, "I will cry to God Most High, to God who accomplishes all things for me." Can you say that again? To God who accomplishes all things for me. Lumalabas po sa verse na ito na sinabi ni King David na yung mga bagay, meron akong Diyos that is above my situation, that is above my condition, that is above my problems, that is above all my unavoidable problems and conditions in my heart, in my life, in my family, in my finances. He is above me, and He will accomplish the good things for me. Are you listening to me? Pansinin niyo po yung word, ha? To God who accomplishes all things for me. Sa ibang translation, who fulfills His purpose for me. Now, God wants to fulfill His purpose for us. But He wants to fulfill it His way, not our way. You don't cut corners. Ala kong kausap dito. Hello? Ano ngayon kung wala ka pang boyfriend? Ano ngayon kung walang nanliligaw? Bakit? Ang buhay mo ba lalaki lang? Ang buhay mo ba iikot lang sa babae? Sabi nung guest speaker natin last week, si Pastor Jordan Escusa, anong sabi niya? Kung tatanungin mo ang tao, mas marami pa ang magsasalita ng ganito. Sana hindi ko muna siya sinagot. Sana hindi ko muna siya napangasawa. Kakaunti po ang nagsasabing, buti na lang sinagot ko siya. Buti na lang napangasawa ko siya. Kung may katabi kang asawa ngayon, kaya mo bang sabihin yon? Buti na lang napangasawa kita. O sana sinabi mo, sana hindi na muna kita napakasalan, salbahe ka pala eh. Nandiyan po ba kayo? Di ba? Mas madami ang nagsasabing, sana hindi ko muna siya pinakasalan. Bakit po? Because we cut corners. Now let me give you a background first before I'm going to the story. Are you ready for this? I said, are you ready for this? Are you ready to expand your faith today? Are you listening to me? Ito pong Psalms 57 verse 2, sinulat po ni David yan, hindi sa beach. Sinulat po ni David yan, hindi sa panahong maganda ang buhay niya. In fact, sinulat po niya ang Psalms 57 verse 2, saan? Sa istorya pong ito in the book of 1 Samuel. In the book of 1 Samuel, chapter 24, verse 1 to 6. I'm going to make this very fast. I want you to receive what God wants to give you. And after Saul, or King Saul, returned from pursuing the Philistines, he was told, David is in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 able young men from all Israel and sent out to look for David and his men near the crags of wild goats. Let me just give you, pause lang po ako sandali. I want you to understand that whenever God is taking you to somewhere, there will be always an attack from the devil. And an attack is a symbol that you're doing something. So kapag may problema, may nangyayari, di ba nyo napansin ito at naranasan nyo ito? Kung kailan ka nagdidesisyong umayos ang buhay, tsaka dumadami ang pagsubok. Because an attack is a symbol that you're going somewhere. Are you listening to me? So David was there at pinupurso po siya ni King Saul. And look at what happened. Picture me, please, sa mga verses. So he came to the sheep pens along the way, and a cave was there, and Saul went into what? Went to what? Relieve himself. That relieve himself means jejerbox po siya. Saka niyo po, siya po'y dudumi sa loob ng cave. And David and his men were far back in the cave. Then the men said, sabi nung kanyang mga tauhan, nandun sila sa cave. Nakita nila, dumudumi si King Saul. The men said, this is the day
the Lord spoke of when He said to you, I will give your enemy in your hands for you to deal with as you wish. Sabi ng kanyang mga tauhan, David, ito na ang pagkakataon. Bakit? Sanabi ng Diyos, ibibigay niya sa iyong mga kamay ang kalaban. This is the opportunity. Grab it now. Galing na. Nandiyan po ba kayo? Look at what David did. And David crept up unnoticed. Nakaalis po siya sa mga PSG at sa mga CIA at sa mga Secret Service. At ang sabi niya, David crept up unnoticed, and look at this, and cut off what? A corner of Saul's robe. He cut off. No? Sabi po doon, and afterward, look at what happened. David was what? Conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. And he said to his men, and the Lord forbid that I should do such thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Let me give you a picture of what is really happening. Ito na yung pagkakataon para ma-fulfill sa buhay ni David na maging next king. And by the way, King Saul was trying to kill this guy. Si King Saul, papatayin po si David. Talagang pag inabutan sila, papatayin. And this time, may opportunity. This time, may open window. This time, pwedeng-pwede. Patayin mo na, sabi ng kanya mga army niya, ng kanya mga sundalo. Pero nung ginawa ni David, he tried to cut what? To cut what? He cut corners. Pero the Bible says, after he cut corners, he was conscience-stricken. Sino po dito, alam na alam mo, nung pinasok mo yung deal na yan, habang pinapasok mo, nakukonsensya ka. Wala akong kausap dito. Na habang ini-entertain mo, yung nanliligaw na alam mong hindi Kristiyano, may nagsasabi sa yung parang mali. You know why? Because you are now beginning to cut corners. Are you following me? Nagmamadali, kaya you're cutting corners. May kausap pa ba ako dito? Let me give you 3 things and I'll close. Patapos na tayo. Wala akong kausap dito. Parang natawa kayong bigla. Ay, tapos na. Okay, tapos na. Number 1, if you want God to fulfill His accomplishments and purpose for you, let's have an example from David. Number 1, you must serve your purpose. Everybody say, serve your purpose. Ladies and gentlemen, students, young people, what is your purpose today? Your purpose today is to finish your studies, be good at home, at hindi mag-boyfriend at mag-girlfriend. Wala akong kausap dito. Wala nag-amen sa akin. That's your purpose. Kapag hindi mo pinuntahan yung purpose mo, hindi mo ginawa yung present purpose mo, ang mangyayari sa iyo, you will be going to cut corners. May nagtanong sa akin, Pastor, how will I know God's purpose for my life? At ang sagot ko lang, simple lang, serve the purpose in your current assignment. Ano yun? Kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos ngayon, yun ang gawin mo. Sasampulan ko po kayo. May mikropono po ako dito. No? Ano po ang purpose ng mikropono? Pampukpok po sa natutulog habang napipreach si pastor. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Penging Bible, penging Bible, penging Bible, penging Bible. Bilis, bilis. Libro kahit ano. What is the purpose of my microphone? What's the purpose? Ang purpose po ng microphone is to amplify my voice para madinig nyo ako ng malinaw. That's the purpose. Ito po yung head ng microphone, pero pag ang ginawa ko po ay pinaligtad ko po siya. Is this microphone serving the purpose? Hello? It's not. My microphone will only serve the purpose because it was designed by the purpose. Ay, lang akong kausap dito. Your Bible, halimbawa, my microphone, hindi po kinreate para magdala ng Bible. Hindi madala Bible. Hello? Hindi po ito kinreate para maging holder ng Bible. Hello, mic test. Hello. The microphone has been created and designed, invented to amplify my voice. Lalaki ka. You were created for a woman, not to a man.
Am I saying this on Facebook? I am saying this on Facebook. On live Facebook. Kaya hindi pwedeng sabihin na ako ang may karapatang magdikta ng gender ko. Kung ako ay lalaki, pwede ko sabihin babae ako. At kung ikaw ay babae, pwede mo sabihin lalaki ka. You cannot, because your purpose, you're a man, and your purpose is for a woman, and a woman, your purpose is for a man. And listen to me, you're a Christian, you're a believer, your purpose is for a believer as well. Are you listening to me? Marriage has a purpose. Ang purpose ng marriage is not for us to feel guilty. Tingnan niyo po ito. Yung pong hindi kasal, nagsasama, every day you feel guilty. Every day you feel conscience-stricken. Why? Because you're not serving the purpose. Kaya I'm always telling to young people, the last time I was having a counseling this week and the other week, sabi ko, bakit ang tagal nyo na nagsasama, hindi pa kayo nagpapakasal? Alam niyo po ang sagot sa akin, Kuya Mel? Alam niyo ang sagot sa akin? Wala pa raw budget. Come on! Budget lang ba ang usapan para sa kasal? Ibig sabihin, mas kinukonsider mo ang budget kaysa sa purpose of marriage? But ladies and gents, hinamon ko sila at ang sabi ko sa kanila, magpakasal kayo, never mind the budget. Gusto mo, in 5 minutes, ikakasal ko kayo. Matapos lang yung issue nyo sa buhay. And mind you, and let me remind you, na pagkatapos nyo ikasal, God will open up His heaven and He will bless you. Serve your purpose. Pakisabi sa katabi mo, serve your purpose. No, ano ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Si David, bago siya pumunta sa king, bago siya maging king, may nangyari sa kanya. Balikan ko po yung verse, no? Nandiyan pa ba kayong lahat? May kausap pa ba ako dito? Para maintindihan natin yung waiting process. Kasi para po sa atin, yung waiting process is struggling. The struggle is real. Ang hirap maghintay. Bakit? Matanda na ako. Wala na. Bakit? Nagmamadali? Mamamatay ka na ba? Kung sakasakali ba hindi ka mag-boyfriend, mamamatay ka na ba? Tanungin nyo nga yung mga young people dito, pag di ka ba nag-boyfriend, tigo ka na ba bukas? Hindi naman, di ba? Nandiyan po ba kaila? Pag ba hindi ka yumaman ng bigla, mamamatay ka na ba? Hindi pa naman ah. Ba't ka nagmamadali? Sabi ng Bible, tinan nyo pong kay David, ba't alam po niya ang ibig sabihin ng purpose? Alam nyo kung bakit si Lord, mahal na mahal si David. Alam nyo kung bakit? He served the purpose in his current assignment. Look at in the verse. Look at in Psalm 78 verse 17, it says, He chose David, his what? His what? His what? And took what? Him from the sheep pen. Ang story po ng Psalm 78 is this, how King David was being promoted by God. Ang sabi ng Bible is this, he was in the sheep pens. He was a shepherd doing faithfully the assignment of God, his current assignment at the moment, faithfully. Suddenly, mula sa kanyang pananahimik, dahil faithful siyang ginagawa yon, God took him from the sheep pens and He is now placing him on the throne as the next king of Israel. Hello? Mga estudyante, look at me, look at Pastor Reggie. Magpakabuti munang mag-aral. Ay, wala akong kausap dito. Tapusing mag-aral. Pag sinabi kong matapos, ayusin ang pag-aaral. Pag nakita ng Diyos na maayos ka na, bigla kanyang aalisin sa sitwasyon mo, bilalagay kanya sa isang sitwasyong hindi mo sukat akalain dahil nakita ng Diyos, maayos kang nagsaserve sa iyong purpose. Are you listening to me? Are you listening to me? Serve your purpose. Everybody say, serve your purpose. Number 2, you have to guard the promise. Everybody say, guard the promise. Now, let me just give to you the truth. Did you know that many born-again believers, maraming Kristiyano, maraming nagbabasa ng Bible, they are claiming a partial promise? Did you know that? They are claiming a partial promise. Ano po yung partial promise? Kalahating promise. Yun ang kanilang issue. Ganito po siya, no? Pakinggan niyo po ang mabuti. Marami, nadinig niyo na ba itong verse na to in Philippians chapter 4 verse 19? And my God will supply all of your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sino pong may gusto nun? Ay, walang kausap. And my God will supply all of my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sino po ang gusto nun at kiniklaim yun? Gusto natin. Bakit hindi napupunta sa iyo? The question is why. Alam niyo kung bakit? Because you got a partial promise. Alam niyo kung bakit? Pag binasa niyo yung Philippians chapter 4, yung binanggit niya na yon. Ang storya po nun ay may isang church.
Kapos na kapos sila. Hikahus na hikahus sila. And yet the Bible says, nagbigay pa rin sila ng offering nila kay Apostle Paul. And suddenly Paul wrote, and he said, and my God will supply all of your needs according to His riches in Christ Jesus. That's the complete promise. Ano yun? Na kung dumating yung time, kapos ka, wala pa, hindi dumarating ang inaasahan, and yet, you still faithfully serving God, praising God, worshiping God, and giving to God, tsaka mo palang pwedeng sabihin, and my God will supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Kapag dumating ang time, marami kang persecution, and yet you will go to church, now you can say, and my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kung sakaling dumating ang time, kapos ang pera mo, and yet nag-tithes ka pa rin faithfully, pwede mo nang sabihin, and my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God, and all of these things will be added unto you. Ang gusto nating promise yung all these things will be added unto you. Nakalimutan mo, there is a requirement for that promise, and it's called seek ye first and His righteousness. Kapag ginawa mo yung naghanap ka, hinanap mo siya, at ang kanyang righteousness, yung idadagdag niya, bonus na yon. Ay, wala akong kausap dito. Who would like to be blessed? Sabi mo sa katabi mo, buong-buong promise ang i-claim mo. Sige, ang angkinin mo, ha? Buong-buong promise. Huwag pira-piraso. Huwag pira-piraso. Now, sabi natin kanina, number 1, you must serve your purpose. Number 2, you have to guard your promise. Let's go now to the story. Are you with me? And I'm going to give you a big picture on the stage. All right? What do you mean by guard the promise? By the way, let me just tell you this. God promised David that you will be the next king. He was in the sheep pen. Suddenly, God called him, anointed him through Samuel, and he will now be the next king. The problem is, may isang king na wicked, na evil, ang pangalan, si King Saul. At eto nangyari. Look at this picture. So he came, si King Saul came to the sheep pens along the way, and a cave was there, and Saul went in, what? Went in, what? To relieve himself. Lloyd, come here, Lloyd. Let's say, ito po si King Saul. And just imagine, this is King Saul. Come here, King Saul. He went to the cave, and he went there to relieve himself. Ba't ko po siya pinaupo? Meron ho bang dumejerbox dito nakatayo? I rebuke you in Jesus' name. Come on. He went there to relieve himself. And by the way, if you're in the toilet and you're relieving yourself, that's the most vulnerable situation in your life. Naranasan nyo na ba ito na dumudumi po kayo, nakalimutan nyo isara ang pinto? May biglang pumasok, wah! Mas nagulat pa yung pumasok kaysa sa'yo. Ikaw hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung gagawin mo, paano tatakpan mo, ito ba, ito mukha mo, hindi mo alam kung tatakpan mo, hindi mo nakukuha nyo. You're in the position, and right now, the king of Israel was in the position, vulnerable position. Look at this story. And David and his men were far back in the cave. And the men said, this is the day that the Lord spoke of, when He said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish. Is that a promise of God? Come on, is that a promise of God? Is that a promise of God to King David? The answer is yes, but it's a partial promise. Nandiyan niyo po ako? Totoo naman that God will give the enemy into His hands. Look at this. That's the promise. Pag namatay ito, he will be the next king. Mabibilis ang pagiging king. Mabibilis ang kanyang trono pag namatay ito. Look at the next verse. Verse 4. And David crept up unnoticed, and what? He cut off the king's corner of his robe. Kala nyo, pupugutan ko ito ng ulo. Cut a corner of his robe. Look at what happened next.
And afterward, David was what? Conscience-stricken. My question is this, everybody. Look at Pastor Reggie and listen quite well. Why David? Bakit? Why David felt bad about killing somebody who's trying to kill him? Bakit siya na conscience-stricken sa isang taong papatayin siya at pagkakataon ng patayin siya at pagkakataon niyang gumanti at patayin din itong king na to? Pero bakit siya na conscience-stricken? I made a lot of research about this one and I said, God help me. Let me explain this clearly. Kasi kung hindi, mamamali kami ng interpretation of what is happening inside David. And I found out why. Tingnan sa kung ano. Bakit siya na conscience-stricken? He just cut off a robe, a piece at the corner. Alam niyo kung bakit? We missed verse 3. Kanina po nagbasa tayo. Tama? We missed verse 3. And in verse 3, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, ha? Let me just give you a thought. What's happening inside the cave can only be understood by remembering what's outside the cave. Ulitin ko lang. Yung nangyayari dun sa cave ay pwede mong ma-remember at maintindihan mo lang kung anong pwede mong gawin, kung ano talagang naintindihan mo outside the cave. Ano po yung outside the cave? In verse 3, look at this. The actual situation of the cave, the actual location of the cave ay hindi po aksidente, disenyo ng Diyos. Look at this. Sabi ng verse 3, He came to the sheep pens along the way and a cave. So this cave may katabing sheep pens. David got his sword, cut the corner of his enemy's robe. He was conscience-stricken. Bakit? Ito sinabi niya. Bakit siya na conscience-stricken? Hindi sa ganitong paraan ako magiging king. He remembered the sheep pens. I was there alone. I was there faithfully serving God by taking care of the sheep of my father. And yet God promoted me. This is not the way God will promote me. This is not the way that I will become a king. Hindi sa ganitong paraan makukuha ko ang pangako mo, aking Diyos. Are you listening to me? Are you listening to me? Sino ito naniniwala that where you are going is more important than where you came from? Ala kong kausap dito. Sino ito naniniwala that where you're going is more important than where you came from? Tama ba ba? Pwede bang sabihin nyo sa mga katabi ninyo kung saan kayo nang galing? Sige, sabihin mo kung saan kayo galing. Sige, sabihin mo saan kayo galing. Okay. Galing ka sa Malolos, galing ka sa toilet, galing ka sa galing ka. Pansin nyo to ha, nagsalita ka lang ng location mo kung saan ka galing, tama? Pero hindi mo sinabi sa kanya ang lahat-lahat ng pinanggalingan mo ng bata ka. Tama ba? Because you don't want to talk about anymore where you came from. Tama? Pero pansin mo, tanungin mo yung katabi mo, pag tinanong muli katabi mo, ano ang plano mo sa buhay? Naku, ang dami. Why? Because it is more important when you're going than where you came from. But ladies and gentlemen, let me just give you another thing. There is more important than where you came from and to where you're going. Meron pang mas importante kung saan ka nang galing at saan ka papunta. Tanong nyo sa'yo ko ano? Lakas. Tanong nyo sa'yo ko ano? It's how you get there. Si King Saul is a symbol of the promise. Na ano yun? That he, King David, will be the next king. The cave was an opportunity for him to go to the promise. Fast. Easy. Quick. Tama? He has to cut the robe, the corner of the robe. Pero itong problema, he's going there. He's about to go there. The question is, how you get there? That's the question. Totoo, nagka-boyfriend ka. But how did you get there? Totoo, nagka-asawa ka. Pero how did you get there? Minadali mo eh. Tama ba? There is more important than where you came from than where you are going. It is how you get there. One thing that I've realized about life, tingin sa'yo ko ano? How you get money is more important than how much you have. Kasi wala ka naman pakialam ang Diyos kung gaano kadami ng pera mo sa bank book. Ang may pakialam ang Diyos, paano ka nagkaroon ng pera ng marami sa bank book.
Kasi kung paano mo nangyari doon, you will cut corners. When David cut the corner of the robe, sabi ni David, this is not the way that God will make me king. I will not going to be this kind of the king. Hindi ganito. Look at Pastor Reggie and listen quite well. I'll close in a couple of minutes. Hindi dapat ganito ang uri ng pag-aasawa ko. Women, look at me. Women, look at me. Especially young people. When your boyfriend wanted you to bed, to have sex with you, to have, until you lost with all of the love and start counting, naming babies, sabihin mo sa boyfriend mo ito, hindi ako ang babaeng pag nakikilala mo. I am not the woman that you know. I am more than this. At hindi ito ang gusto kong mangyaring pag-aasawa sa buhay ko. Kapag sinabi mo yan, titino yung lalaki. Ala kong kausap dito. Ala kong kausap dito, no? Mga businessmen, mga may trabaho, God will promote you, I believe. You don't want a promotion that never came from God. You don't want a husband that God never gave you. You don't want a wife that God never gave you, that God will never give you. Diba? Because God, you want, the Lord will promote you and you want God to give you what He wants. Tama? But you must guard the promise. Don't cut corners. Hindi ito ang paraan. Huwag magmadali. Hintay lang. Wait mo si Lord. Pakisabi nga sa 12 katabi mo, i-wait mo si Lord. This is not the way, ladies and gentlemen. Why? Ladies and gentlemen, I will not become something that I'm not in the pursuit of what I want. Hindi ako magiging ako sa mga bagay na gusto kong makuha. Kaya kahit hindi ako ang magiging ako yon kasi ito basta makuha ko lang. That is not who you are. Because you are better than this. You are better than situation. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sino po rito ang may nakagalit na sa social media? Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Tayo po may basher sa sa ating FB Live, no? Nandiyan pa ba kayo lahat? Sino po rito ang may nakagalit na? Taas po ang kamay. May nakagalit na. May nakagalit na. May nakagalit na. Wow, iba banal, oh. Wala pang kagalit sa buhay. Kahit isa. Asawa mo, hindi mo nakagalit. Okay? Taas po ang kamay. Sino po rito ang bago kayo umattend ng church, nagkagalit pa kayo ng asawa mo? Yan. Si Vlad, taas ng kamay, ha? Okay. Alright. Sino po dito, taas po kamay, okay. Sino po rito na hanggang ngayon, yung galit mo dati, nagagalit ka pa, tuwing maalala mo, naglalaro pa sa isip mo, yung ginawa niya sa'yo, medyo sariwa pa, pero yun ay 30 years ago, pero sariwa pa. Taas ang kamay. Alright, taas mo kamay. Look at Pastor Reggie, di ba? Okay. One time, may nag-bash po sa akin, no? So, ako po ngayon, sasagot po ako sa social media. Sasagutin ko po eh. Kasi asar na asar ako eh. Medyo below the belt ang tama eh. No? Siyempre, pastor ka eh. Diba? Pagka pastor, magaling ka sa salita eh. Ala akong kausap dito, no? No, ako po, ito ginawa ko. Sagot, nagte-text, nagtatype na po ako. Sino po ito naranasan ng ganun? Sumasagot ka na eh, no? Tapos nung kumpleto na, delete, backspace. Pero mamaya asar ka na, no? Kompleto na. Pipindutin mo lang yung arrow para send, no? Tapos mo, backspace. You type it. You deleted it. You typed it. You deleted it. You typed it again. Sa kalahati, dinilit mo na. At the end of that day, hindi mo na sinend. Bakit? Kasi habang tinatype mo, you were conscience-stricken. Because alam mo, this is the fastest way for me to take the revenge. This is the fastest way for me to get even. Pero habang pinaplano mo, iniisip mo, tinatype mo, inaayos mo, sinasabi ng isip mo, there was the Holy Spirit talking to you. You are conscience-stricken. God is convicting you. And He says, anak, I'm going to give you a promotion. I'm going to give you a promise, but not this way. This is not the kind of a person you are. Young people, hindi ka bagay sa mabilisang relasyon.
Young people, hindi ka bagay sa MU. This is not the kind of relationship that God is planning for you. He is writing your story. He is writing your love story. Ang Diyos nagsisimula ng magsulat. Huwag kang mangagaw ng pangsulat. Are you listening to me? Mga businessman, mga may asawa, God is about to give your family a breakthrough. God is about to give your finances a breakthrough. Huwag kang magmadali. Huwag mo nang isipin, isang araw nakapila ka na, nakandun ka na sa loto, nakapila ka na, pumipila ka na, pero habang pumipila, umuurong ka pa. Kasi habang pumipila ka, you were conscience stricken. Why? Because the Holy Spirit is with you. Look at your seatmate. Look at your seatmate. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ay ang simbolo of victory of Jesus Christ sa buhay niya. That is a picture. That is the face of a man or a woman who is successful because he has done God's will. Ala kong kausap. And lastly, number 1, you must what? You must what? Number 2, number 3, you must honor the process. Everybody say, honor the process. Alam mo, kaya tayo nagkakaproblema because we don't honor the process. Natutuwa po ako, no? Nandiyan ba si Dennis? Tayo ka nga, Dennis. Saan si Andrea? Hiniwalayan ka na? Okay, good. Okay. Si Andrea po, tsaka si Dennis, nag-undergo po sila sa akin ng marriage counseling. No? Si Dennis po kasi pagpe-pray natin next week kasi aalis na po ito. Kukunin na po ng Panginoon. Hindi. Siya po ay mag-a-abroad na. Sila po ay magpapakasal sometime in December. Sabi ko, magkaroon tayo ng pre-marriage counseling. Mag-ayos-ayos muna tayo. No? Tutuwa naman po ako sa dalawang ito, nag-aayos. Meron pong iba, nababalitaan ko na lang buntis. Yung iba, nababalitaan ko na lang kinasal na pala. Ano? Paano nangyari? Nangyari yun because you don't honor the process. No? Tutuwa po ako, they honor the process. Mga lalaki, kung manliligaw ka, wag sa school, I rebuke you in Jesus' name. Ako po sa pre-marriage counseling po na may kinakasal ko, isa po sa assignment na binibigay ko, ayoko, ginawa mo ba to? Joseph, Ira, ginawa niyo ba to? Hindi mo ginawa, I rebuke you in Jesus' name. Isa po sa pinapagawa ko sa mga process ng marriage counseling namin, yung pong lalaki, kailangang i-date ang kanyang biyanan. At pakainin ang kanyang biyanan. Yung babae din po ay kailangan pakainin ang kanyang biyanan. Pero habang pinapakain po yun, hindi po kasama yung babae o yung lalaki, yung biyanan lang. Bakit po? Because I want them to have the process. Ano po yung process? To guard the promise. Na ano po yun? Na dapat ang una mong kakampi kung may asawa ka, biyanan. Walang nag-i-amen na. Na dapat ang una mong kakampi, biyanan. Pastor, hindi. Dapat ang una mong kakampi, parents mo. Matagal mo nang kakampi ang parents mo lang pinanganak sa lupang ito. Matagal mo na siyang kakampi. Pero dapat gumawa ka pa ng isang kakampi, biyanan. Para isang araw pa nagkagalit kayo, ang asawa mo pumunta sa nanay niya, babato ka lang ng nanay niya, kakampi ko ang asawa mo, umuwi ka sa kanya. At least meron kang double cuts. Nakakita na po ako ng mga kinakasal, hindi po magkagud ang biyanan. Kasal na lang, akala mo nagsusumpaan silang dalawa. Nagsusumpaan yung mag-asawa, pero yung dalawang magbiyanan at magbalae, hindi po magkasundo. Nandiyan po ba kayong lahat? You have to honor the process. Pastor, mahirap palang ikasal. Totoo, pero mas mahirap pag may asawa ka na. Lahat na may asawa can say aloud, amen. Nandiyan po ba kayo? Look at this. Sabi po nung sumunod na verse, I'll close with this. And he said to this man, the Lord forbid that I should do such thing to my master. For the Lord's anointed, or lay my hands on him, for he is the anointed of the Lord. Alam nyo, because of the attitude of David, he tried cutting corners. Pero he was conscience stricken. At ang sabi niya, I will not kill him because this is not the way God wants me to be the next king. Ladies and gentlemen, let me just leave this to you so that maalagaan at mamahinga ang mga puso. Hindi magmadaling magkamali sa isang relasyon. Tandaan niyo pong lahat at tayong lahat. Everybody, read. Pakisambasa pa. Ready? Go. God's will. God's way. Pakihawakan ng kamay ng katabi mo at pakisabi sa kanya, God's will, God's way. At tandaan niyo po ito, when you're doing God's will, God will pay your bill. If you will do God, the will of the Lord, He will pay your bill because you're doing
what God has said. Huwag magmadali. Wait mo ko. Wait mo si Lord. I-wait mo si Lord, payayamanin ka niya. I declare that to you tonight and today that God is about to promote you. God is about to elevate you to something greater and bigger. That God will make a shift of your current situation and assignment to a better assignment and a better situation. I know it will, but you must do it God's way. You must do it in God's time. You must do it in God's will. If you will do it in God's will, God will pay your bill. God will take care of you. God will take care of your family. Father, in the name of Jesus, I want to say thank you for you created everything in 7 days. Kasi ikaw mismo, Lord, hindi ka nagmamadali. You have all the powers on earth. And yet, hindi ka Panginoong Diyos, maraming salamat po. Panginoon, maraming beses po na kami nagkamali dahil ang desisyon namin mabilis. Maraming beses po na nagdesisyon kami ng palpak. Marami po kaming beses nagdesisyon na hindi maganda. Patawarin mo po kami. At ngayong araw na ito, we are surrendering ourselves in your will, in your time. Forgive us for being so impatient. Forgive us, God. Lord, help us, strengthen us, empower us to wait for you, to wait for your perfect time. Habang nakaupikit ka ngayon, mga kapatid, ang Diyos may oras sa lahat ng bagay. Kung nakagawa ka na ng maraming pagkakamali, hingi lang tayong patawad sa Panginoon and fall in love again, just like Brother Edgar said kanina. Just fall in love again with God. Lord, gusto ko mas ma-in-love ulit ako sa iyo. Kasi ito lang ang paraan para umayos uli ang relasyon. Ito lang uli ang paraan para maging maayos uli ang sitwasyon. Ito lang uli ang paraan para ang aming mga buhay matupad ang pangarap mo sa amin. I declare tonight and I declare today that our families will be blessed because we will do your will through your way. Would you please pray for your seatmates today? Pag-pray mo lang siya. Alam ko may nangyari sa kanya this week. May nangyari sa kanya last week. May nangyari sa kanya in the months before. Pag-pray mo lang siya. Panginoon, open his eyes. Open his eyes that he may see your will. It's better to wait than to rush. It's better to surrender to God. May nangyayari sa'yo, depressed ka. Alam mo ba't naka-depressed? Kasi kinakaya mo ng sarili mo eh. Gusto mo kasi ikaw lahat eh. Why not give it to God? Why not share it with God and let Him carry His burdens for you? Right now, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We're going to teach you a new song today. I'll close with this song. Let's worship God today. Amen. Did you learn something today? Kinausap ka ba ng Panginoon? Look at your seatmate. Kahit madilim, sabi mo sa kanya, you look good because God is good. This is an old song, but going to sing that song again. Ready ba mga kapatid? Ready? Amen? If you would like to stand, just please stand. If you just would like to just worship and lift your hands, just worship God with me. Let's sing that song. The song says very important. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you.
sing the chorus now. And let's say right now, come live in me all my life. Take over. Come within me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. As one family, as one church. Come live in me all my life. Take over. Come within me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come within me, and I will rise on eagle's wings. Can I invite all the women to sing the first stanza? Come on now, sing now. Men, let's all together declare this and sing it to our God. All the men. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Everybody now, let's sing. Come live in me all my life. Take over. Come within me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come within me, and I will. Can I invite everyone to lift your hands and to say this prayer and this worship to God? Say now, come live in me all my life. Take over. Come within me, and I will rise. Lord, this is our prayer. This
yakapin mo yung pamilya mo, kaibigan mo, kasama sa cell group ngayon. Sabi mo sa katabi mo at sa mga kayakap mo ngayon, huwag tayo magmadali. Nag-aayos na ang Diyos. May inihahanda na ang Diyos. Huwag kang magmadali. Yakapin mo na mahigpit and say, you look wonderful, you look successful, and you look favored and blessed by the grace of God. Amen. Palapakan natin si Jesus. Amen. Amen. Praise God. You may now all take your seats. And today, as the Lord has promised in His Word, great blessings are in store for those who choose to honor and obey Him. And today, my brothers and sisters, I challenge you, let us stop cutting corners. Let's trust the process. And I challenge you today to honor the Lord with your tithes and offerings. To our visitors, we have prepared some envelopes for you to use. Let's you feel free to join us in our giving. And if you are ready, church, come here in front. Let us celebrate, let's rejoice, and let's honor the Lord with our finances. Everyone to stand. Let us pray for our tithes and offerings. Let's lift our hands to our Heavenly Father. Hallelujah, our Father. We thank you for the fruits of our labor this week. Our Father, continue to bless us in our workplace, in whatever we do and wherever we may go, so that we may be a channel of blessing to others. Our Father, we praise you and we honor you and we give back all the glory and honor and praise, for everything that we have is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakisabi nga sa mga katabi mo, huwag kang magmadaling yumaman. Kasi pinapayaman ka na ng Diyos. Pakisabi uli sa katabi, huwag kang magmadaling umunlad. Kasi pinapaunlad ka na niya. And may the Lord bless you. And may the Lord keep you. And may the Lord make His face shine on you and give you peace. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, you are blessed. Now and forever today, I declare that your families will going to have breakthroughs, miracles, power, and healing this year. In Jesus' name, everybody shout, Amen. You are the first and the last, beginning and the end. The promise of what is to come, the future is in your hand. All in the light, on the earth we will sing.
and your name rings out. Every distant horizon will meet us one, singing, holy is your name, holy is your name. Every heart, every nation will hear the sound as the light breaks through the darkness and your name rings out. Every distant horizon will meet us one, saying, holy is your name, holy is your name. God, our hope and our salvation, worthy of all the praise, be our life everlasting. God, our hope and our salvation, worthy of all the praise, be our life Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. That concludes our worship service this morning. Pero wait mo ako, kita-kita tayo mamaya ng 2:30 dito po sa ating sanctuary para sa ating Termites in Marriage. Isama mo si nanay, si tatay, si ate, si kuya, maging yung mga Facebook Live viewers po namin. You can come here. You are welcome. See you po later at 2:30. Again, God bless you everyone. Enjoy your lunch. Bless God.